この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Sharkbite huwaha! Hu! Kilikili pa ako. What up? Hello mga pumpkins. Hello. Ayan. Iba na yun. Yung conspiracy theories. Oo, yun. Yung topic eh. So, ano tayo? Medyo dun tayo sa... Kino-consider to ng karamihan na conspiracy theory or sci-fi. Pero ako, meron siyang meron kayong makikita sa reality na parang meron siyang hint, meron siyang touch na parang totoo to, na marirealize mo na meron siya. And ito yung ating pag-uusapan ngayong araw. Para lang lang to, out of curiosity lang. Kasi hindi naman siya talaga sobrang importanteng topic na kailangang i-discuss. Hindi siya societal topic. Pero marami kayong maiintindihan at pwede nyo mapagtagpi-tagpi yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Dahil ito yung nga yung sinasabi nilang, quote-unquote, air quote, totoong kasaysayan ng buhay sa planetang ito. Okay? At yan ay walang iba, kundi ang Anunnaki episode ng ating Tito Titar. Anunnaki. Ano nga ba yung mga Anunnaki? So, paano ba? Yung mga Anunnaki, sinerch ko Google. Ganito kasi yan. Sabi sa mga conspiracy theory, 'di ba? Sa ngayon, 'di ba, 8 yung planeta ng solar system. There used to be 9 nung mga bata kami kasama yung Pluto, pero syempre na-disqualify yung Pluto bilang planeta dahil masyado siyang maliit. Hindi siya pumasa kumbaga dun sa mga categories na pag nagpapaplaneta. So Pluto. Yun. Pero sabi nila, hindi lang basta 8 or basta 9 yung planeta sa solar system. 14 daw 'yan. Okay? And the 14th one, yung pinaka-elongated, pinaka-distorted ang orbit, is tinatawag nilang Planet Nibiru, otherwise known as Planet X. Yun Okay? ba yung tawag doon sa mga alien sa Indiana Jones? Hindi no? Anunnaki. Pero ang ibig sabihin kasi meron yan si Zecharia Sitchin yata, yung isa sa pinakasikat na author na nung 1980s yata or 1990s na nagsulat tungkol sa mga Anunnaki. Mali yung pagkakatranslate niya ng Anunnaki, which is parang sky people or people from the sky. Merong mas accurate na meaning ang Anunnaki sa Old Sumerian text. Kasi ang Anunnaki ay nakuha mula sa mga cuneiform, yung ancient na writings ng ancient Sumer. Sa Mesopotamia, yung Sumerians, Akkadians, Assyrians, tsaka Babylonians. Yan yung mga sinaunang mga lahi doon sa Fertile Crescent na napapagitan yung plain sa pagitan ng Tigris River tsaka Euphrates River. Kasi ang alam ko, parang, kasi mga city-states yan Mga city-states, mga city governments na kanya-kanya yung king. Kuwari, yung city ng Marikina may sariling king, city ng QC may sariling king. Tapos, kada city daw may nagre-reside na isang Anunnaki god. Or commander. Kasi kung tutuusin natin, hindi sila talaga technically gods, pero dahil mas makapangyarihan sila sa atin, yun yung tawag natin sa kanila. Pero ang sabi sa conspiracy, sila? Hukbo sila na galing sa Planet X or Planet Nibiru. Okay. So yun So ang una nating ang question natin diyan, paano sila nakarating dito? So bilang parte nga ng solar system, ang Planet X or Nibiru ay pinaka-elongated yung orbit nila na nagre-revolve lang around the sun. According to my memory, around 3,600 years yung revolution, yung isang complete revolution nila. Pero by that time, magpa-pass through sila malapit sa Earth. Sa Earth. Diba? Madadaanan nila mostly planets. Okay? At itong planeta na to, sinasabi nila na mas advanced yung kanilang civilization. Siguro sa Kardashev scale, kaya nila at least i-control yung planet resources nila. So, 1 degree, no? Sagad sa 1, Level 1, 1.5. So, itong mga Anunnaki, medyo nasagad na nila yung resources ng kanilang planeta. So, nagdi-deplete yung kanilang parang atmosphere, ozone layer, at nagsisimula na mag-deteriorate yung kanilang planeta. So, yung mga pinakamatatalino at pinakamagagaling na scientist sa kanila, naghanap sila ng solusyon kung paano masosolba yung problema nila. Pagagaya ng ginagawa natin ngayon, para ma-reverse yung climate change, etc., pollution. So, after ng mabigat at matinding diskurso at research,
may natuklasan sila na mineral na abundant dito sa Earth, Gold. na magagamit nila to salvage their planet. And that is gold. So, nagpadala sila ng mga probes all around Cowboys and aliens pala to. Hinako lahat ng gold. Diba? Maaari kasing doon kinuha, pero gaya nga na sinabi ko kanina, since conspiracy theory ito, pwedeng na-influence siya ng kwento din mula sa ibang mga sci-fi. Pwedeng yung sci-fi nakakuha sa kanila, pero kasi may writings ito may uniforms ito Pero syempre, ang ano naman, ang caveat kasi diyan, syempre, yung mga uniforms, since hindi natin particular na alam kung sino yung gumawa nito, pwedeng hausyaw lang din siya. Pwedeng kwentong kutsero or resulta ng literature ng isang culture, in this case, Sumer. And cultures interacting with each other. Na parang, uy, may God din kayo sa city nyo. May God din kami sa city namin. Ano yung God nyo? God of water sa inyo. Sa amin, God of war. Yung ganun, parang ganun ba? Meron silang sharing alam mo cultures. Naaaliw nga ako dito sa mga ancient cultures na to. Para silang sinaunang Doujin Convention. Diba? May mga sarili silang spin-off doon sa kwento ng creation, doon sa kwento ng kung ano. So parang nagkukumparahan sila ng nose na, uy, ang galing naman ng God nyo. Ginagamit niyo yung ganyang element. So God is si Optimus Prime. Oo, yan nga. Yan sa naka-display dyan. Basically, kasi diba, mga weeb to na nagkukumparahan ng mga fictional characters nila doon sa nabida doon sa light novel nilang ginagawa, diba? Parang ganun lang yung dating sa akin kasi wala namang substantial proof na active tong mga gods nila, although sinasabi nila nagre-reside do sa mga cities nila, 'di ba? Lalong-lalo na yung god na nagmamay-ari ng ilang cities, si Enlil. 'Di ba? Wind god yata yung yung title sa kanya. Yung source niya, wind god. So kung saan nagbo-blow yung winds, ganun, parang blessings daw ni Enlil yun. Yung ganun. So, nakakailang cities na rin na nag-worship si Enlil. Tapos, kuwari, itong city na to, nasakop yung kabilang city. Yung god nung city na yun, aalisin nila, ipapalit nila sa Enlil. So, dalawa na yung nakokontrol na city ni Enlil. Parang ganun daw yung nangyayari dun. Sa napapanood ko mga documentaries. Ang kulit nga, parang naglalaro lang ng sakop-sakupan yung mga tao doon kasi mga rival countries mo rin yun Definitely. Or rival city-states rather kasi ang liliit lang din ng mga population nila. Maliliit lang talaga sila. Konti lang tao nun. Ang weird lang din na nagkakaroon ng mga parang claim na lang din na biruin mo, kunwari ako yung nagsulat ng storya ng tungkol kay Enlil. Tapos, meron akong nalaman na dito sa kabilang city na to, may anak na yung karakter ko. Diba? May anak na yung karakter ko, may tagapagmana na daw yung God of Wind ko. Na parang God of, parang War yata. Yung anak ni Enlil. Sino nga yung anak ni Enlil? Hindi, parang baliktad Hindi ko masabi kung ang tatay si Enlil or ang tatay si Enki. Parang anak yata si Enki, parang ganoon Hindi ko rin malaman kung sino yung mas upper sa kanila. Pero 'di ba, yung sinabi mo na pangalan ng parang God of Gods, yung King of Gods nila, si pinaka-leader, si Anu. Di ba? So may mga ganun din. So nagkaroon din sila ng pantheon, tapos iba't ibang kung sino-sinong gods para sa yung god para sa fertility, yung god para sa mga nanay, ganyan, yung gods of craftsmen, 'di ba? Merong ganun, 'di ba? May god of wine pa nga 'Di ba? Na yun nga, do sa conversation na ganito, kapag yung napupunta na diyan sa mga Anunnaki, medyo iffy ako kasi parang nag-converge na lang yung storya nila. Tas nag-combine papunta sa isang larger pantheon. Kasi iba't iba talagang city-state sila na at some point parang Acadia yata yun na nag-claim sila na maraming gods do sa pantheon nila na nagre-reside do sa temple. Marami diyan mga talaga tawag dito polytheistic na cultures, religions.
Yun. So, yun. So, edi nagpadala nga sila ng probe, no? Natuklasan nila nung mga Anunnaki na sa Earth maraming gold. So, nung lumapit sila yung Planet X Nibiru for the first time dito sa mundo, nagpadala sila ng mission. Okay? So, ang leader ng mga Anunnaki, gaya nga na sinabi ko si Anu, pinadala niya dito yung dalawang anak niya or isang anak, yung mag-ama. Hindi ako sure kung sino ang mas matanda, si Enlil at saka si Enki. Sila yung parang, tandaan nyo, military units po ito ng kanilang, tayo dito, mission dito sa Earth, which is to collect gold. Tapos, kasama ng mga Anunnaki, hindi silang dalawa yung leader, si Enlil at saka si Enki, meron silang sinamang tribe or race of slaves na ang tawag nila ay Igigi. So itong mga Igigi, mga malalaki rin sila, malalakas, pero hindi sila sing talino ng mga Anunnaki. Tapos natalo sila sa gera before, kaya itong mga Anunnaki, in-enslave sila. So ginawa silang worker. So itong mga Igigi, sila ngayon yung mga pinadala sa mga bundok para magmina ng ginto. Okay? Ngayon, nakuha naman ng mga Anunnaki yung ginto dito sa mundo, kaso yung mga Igigi, parang nagsimula silang makaisip nung nandito na sila sa mundo. Teka, bakit inaalipin tayo nitong mga to? Malalakas din naman tayo. So, dito sa mundo nangyari yung unang revolution ng mga Igigi. Okay? Which is, being exposed to a lot of conspiracy theories, hawig siya ng nung war sa heavens ni Lucifer. Yung mga fallen. Pero meron pang iba meron pang ibang nangyari sa Anunnaki na hawig din doon. So nag-revolution tong mga Igigi, maraming namatay sa kanila, meron ding mga namatay na Anunnaki. Natalo sila eventually kasi superior yung mga Anunnaki sa kanila. Kaso sobrang na-deplete na yung population nila. Itong mga Anunnaki nagkaroon ng problema kasi kailangan pa nila ng ginto pero wala nang magmimina para sa kanila. So dito napapasok yung creationism theory, conspiracy theory ng mga Anunnaki. So ang mundo noong time na yun, yung Earth, ang mga creatures lang natin, okay, mga hayop na meron tayo, plus yung mga human-like creatures, mga hominids tsaka mga Australopithecus. Humanoid creatures. Mga homo, siguro mga Homo habilis, basta ganun, hindi pa sila completely human talaga. Okay, hindi sila Homo sapien as we know it right now. Ngayon, itong mga Anunnaki, sabi nila, okay, so danger na magpatulong tayo sa mga Igigi na kaya nilang mag-isip for themselves. So we need people or slaves na mas mahina ng konti, mas hindi matalino, at obedient. Okay? So, yun yung tatlong categories ng mga Anunnaki for perfect slave na magmimina ng ginto. So, marami silang iba't ibang ginawang experiments. Ang ginagawa nila, yung mga humanoid na species dito sa mundo, kino-combine nila through genetic engineering. Okay. Yung cells nila ng Anunnaki at saka yung cells ng mga humanoid species para sana gumawa ng perfect slave race. Ang kaso, nabibigo sila. Imbis na makagawa sila ng mga slaves na perfect, nakagawa sila ng mga monsters na walang isip at saka sobrang lalakas. Okay. So, dito siguro papasok yung mga theories ng Nephilims, ng mga ogre, yung mga kakaibang mga laman lupa. Giants. Okay? Oo. Hanggang sa nang isang beses, isa sa mga Anunnaki scientists, nakaisip siya ng paraan. Okay? Meron silang nakitang female na humanoid species. Okay? So, pwede nyong isipin na, hindi ko sinasabi to direct na, pero bilang fan ng conspiracy theory, pwede kong isipin na si Lucy na to. Okay. Okay? So, si Lucy na Australopithecus na Afarensis na, or Africanus ba yung pangalan niya, na na-discover sa Africa. Oo. Okay? Sinasabi nila na may kinalaman si Lucy doon sa pag-bear or pagbuo ng unang slave race dito sa mundo. Okay. So, inilagay sa womb ni Lucy yung genetically engineered na embryo, hinayaang mag-grow doon. Kasi di ba dati sa lab lang nila ginagawa, this time ginawa nilang mas natural. And then nung nanganak si Lucy, sakto yung nakuha nila. Mukhang Anunnaki pero mas maliit na version. Okay. Pinangalanan nila yung Adamu. Sounds familiar ba? Di ba? So, Adamu yung pangalan ng unang pinanganak.
And then, ito si Adamu, okay na worker siya, pero nag-iisa siya, kailangan nilang dumami. Okay. Okay? So, gumawa pa ng isa, this time, yung female counterpart niya, hindi ko alam kung paano nila naisip na gumawa ng female counterpart, pwedeng na-inspire sila doon sa mga female counterparts saka male counterparts ng mga humanoid dito sa mundo. Kasi from what I remember, ang mga Anunnaki, they can reproduce on their own. Okay. Alam ko walang babaeng Anunnaki. Which eerily resembles yung theory ng I don't know where I heard this from, pero this is actually you can confirm this, mga pumpkin. Alam ko ang mga angels ay genderless. So pwede nating sabihin na yung mga Anunnaki genderless sila. Hindi nila kailangan ng gender kasi para silang mga Namekian, kaya nilang mag-reproduce sa sarili nila. So, hindi rin sila lalaki. Hindi rin sila lalaki technically. Hindi sila babae, hindi sila lalaki. Pero dito kasi sa Earth, meron tayong babae at lalaki. Paano kaya sila nagre-reproduce, Mitosis? Siguro. Pwedeng mitosis. Kaya kaya dami ng kinain, kailangan maghiwalay. Or luluwa ka ng katulad ng Piccolo. May itlog ka na. 'Di ba meron ngang sinabi dito, meron siyang parang blur eh. Naalala ko nabanggit sa Sumerian text yung blur sa translation kasi hindi nila masabi kung mag-ama si Enlil or si Enki, magkapatid sila o iisang tao sila. Pero kung titingnan nyo sa, 'di ba pag nagpo-profess kayo ng Catholic faith and then the Father and the Holy Spirit, tapos merong sasabihin na ang Diyos ay iisa, pwede nating i-trace yun dun eh, kung talagang sobrang addict kayo sa conspiracy theory, di ba? Kasi kung mitosis yun, iisa sila talaga. Baka nag-split. Oo, pwedeng nag-split, di ba? So, okay, balik tayo dito sa sci-fi natin na kwento, okay? Okay. So, itong babae na pinanganak, ang pinangalan nila ay Hiva, H-E-E-V-A. Okay. So, Adamu and Hiva. Okay, si Adamu ibig sabihin parang ano lang parang McDonald's lang pala. Yung commercial ng bago ng McDonald's. By the way, yung Adamu, alam kong ibig sabihin nun sa summer ay Adamson University. Adam yun. Adamu parang land worker, parang ganon. Yun. So, isa pang importante, okay, na ginawa nila dito sa dalawang beings na to, ay mahilig sila mag-procreate. Parang desire nila na genetically predisposed. Kasi magtataka kayo, mag-iisip kayo bakit kaya yung mga tao napakahilig do sa ganung bagay? Okay, syempre may reason yun. Kailangan dumami tayo kaagad para, since kasi mas mahihina tayo sa mga igigi, kailangan mas marami tayo para mamay natin yung mga ginto na kailangan. Okay. So, inintay ng mga Anunnaki na mag-proliferate tayo. In fact, to the point na shinare nila yung Garden of Eden sa atin. Meron silang parang isang luscious na garden doon sa may parte na yon na dinevelop nila doon sa Fertile Crescent. Yun yung Garden of Eden. Nandun yung mga tao nung una. Okay? Ngayon, itong si Enki, isa sa mga commander ng Anunnaki, meron siyang similar na kwento sa isa sa mga parang Gnostic na Bible, Gnostic writings na makikita rin sa Book of Enoch. Okay? Itong si Enki na isang commander ng Anunnaki, nagkagusto siya sa isang human girl. May pangalan yung human girl eh. Okay? Tapos nagkaroon sila ng anak. Okay? Ngayon, ito yung naging problema. Itong mga anak ni Adamu and Hiva, obedient sila. Malakas sila enough para magmina. Tapos hindi sila kumokontra. As in, walang kahit anong tint ng revolution sa isip nila. Subservient. Subservient. Yun yung tamang word. Ang nangyari, ngayon itong anak ni Enki daw at saka nung human girl nagkaroon ng question sa isip niya. Kasi lumabas mas matalino siya kaysa dun sa mommy niya At saka dun sa mga ibang humans And at the same time, meron siyang particular na knack sa violence. Okay. Yun daw yung explanation kung bakit yun daw mga modern humans ngayon, Homo sapiens, meron tayong particular na hilig sa weapons, sa gera. Penchant for violence. Meron tayong ganong klase ng tawag dito, ano yun? Basta nawala yung original na ginawa nilang mga tao. Yung unang successful experiment nila. So, itong mga tao na to, na tawag dito, na sumunod kay Enki, yung mga descendant niya, lahat sila merong
knack for violence. Okay. Okay? At kumalat sila. At syempre, bilang mga descendant ni Enki, sila yung parang nag-lead sa mga city-states nung dumami na ng gusto yung population. Okay. At nagkaroon ng gera, malawakang gera. Okay, ngayon ganito. Dumami na ng gusto yung mga tao, nakuha na ng mga Anunnaki yung gold na kailangan nila para mailigtas yung planeta nila. Okay na yung planeta nila, magaling na. Ready na ulit silang bumalik do sa usual course ng kanilang ng revolution, usual course ng buhay nila. So, maglilive na sila ng Earth. Kaso sobrang dami na nitong tao na to. Ano gagawin nila dito? Iiwanan mo. Iiwanan nila. Pero merong ibang idea si Enlil, yung isa sa mga commander. Since tayo gumawa dyan, kailangan alisin natin din sila kasi hindi naman sila talaga dapat nandyan. Okay? Dito ngayon papasok siguro, palagay ko, yung Great Flood. Great Flood na conspiracy theory niya kasi lahat halos ng ancient culture sa mundo, merong kwento tungkol sa Great Flood. Yeah. So, isa ang Sumer dito, yung tinatawag na Epic of Gilgamesh, nasa cuneiform din yon. Pero sa lahat ng mga sinaunang sibilisasyon, merong version ng Great Flood. So, itong si Enlil, bilang top commander ng Anunnaki, bago sila umalis sa Earth, sabi niya, sige, kailangan lunurin natin tong mga to. Kasi maliban do sa mga slaves nila na Earthlings, merong mga lumabas na mga monster, di ba nga yung mga unang experiment nila, hindi naman nila yung napatay Yes. Hindi pa nila yung na-extinguish At saka ito ang mga descendant ni Enki. Ngayon, ito si Enki, bilang siya yung sinasabing merciful na commander nung grupo na yon, meron siyang isang grupo ng mga tao, isang mag-asawa, yung mga anak nila, binilinan niyang bumuo ng arko. Ito na yun, dito nila kinokonekta talaga. Ito yun, ito yung bumuo ng arko. All interconnects, pare. Yes, and binilinan niya tong tao na to na lahat ng mga makikita niyang organism, kumuha ng tigitig isang pares at ilagay do sa arko. So, alam niyo yun, maaring nung time na yon, ito yung merong naalala ko to nung merong isang beses na umattend ako sa isang Sunday school na dinidiscuss to ng isang Christian na pastor. Okay. Kung bakit daw walang dinosaur na nabubuhay ngayon. There's daw possibility na yung may dinosaurs daw na nakasama ng mga Earthlings. Of course, kinokontra hindi siya probable kung halimbawa titingnan mo yung carbon dating at saka yung sinasabi ng mga archaeologists at saka yung mga paleontologists, yung mga nag-aaral ng mga sinaunang bagay. Kung may time ng Great Flood man. Kasi halos imposible daw na magkasabay na mag-coexist yung mga dinosaurs at yung mga tao. Yes, that's millions of years ago. Okay. So, ang sinasabi nung mga pastor, posible daw na meron noon, pero dahil hindi nakakuha si Noah, yung character na yon na binili na ni Enki, na Anunnaki, na magsama ng dalawang pares nun sa arko, hindi nag-survive yung mga hayop na ganon. Hindi kasi ikaw, kukuha ka ng isang pares ng T-Rex. Di ba? Bakit? Kasi dinami-dami ng dinosaur T-Rex talaga. Wala po. Bakit di siya kasya palagay ko, napanood na nating lahat yung Jurassic World, di ba? Isang T-Rex pa lang, isinakay sa barko. Dinala saan? Sa New York yata yun. Di ba? Ang dami ng damage na ginawa ng isang T-Rex. Dalawin mo pa yung T-Rex. Tapos T-Rex pa lang yun, sila. Kasi yun ang purpose nun. Kaya kumuha si Noah ng tigda-dalawa. Kaya siya binili ng kumuha ni Enki ng tigda-dalawa para pagka bumaba na yung baha, kumbaga, magre-reproduce na ulit sila. So, sinasabi nila, okay, ito, anong naging dahilan daw ng Great Flood? Kasi common siya Marami akong nakita na theory na parang nagkaroon ng malawakang high tide, which is most improbable kasi sobrang, di ba? Di naman ganun nagwo-work yung high tide. Okay? So, merong isang importante na nakita ko dito sa conspiracy theory na to na medyo nagme-make ng sense. Okay? Apparently, lahat daw nung nangyari na sinabi ko kanina, hindi pa nakakalapit ng husto yung Nibiru sa Earth, yung planet Nibiru sa Earth. Okay. Malayo pa siya. Nung lumapit yung Nibiru sa Earth, ngayon, yung gravitational force niya, hinigop yung dagat, papunta doon sa isang point. Then nagkaroon ng tsunami effect. Kaya kumbaga parang umikot yung lahat ng world's ocean sa lahat ng ibang parte-parte ng mundo. Technically magiging effect niya parang Great Flooding nga kasi nahila yung dagat ang laking planeta ng Nibiru according sa conspiracy theory malaking malaking planeta siya kaya pagka gumawa siya ng tidal na effect sa mundo,
magkakaroon ng ganun ang epekto. So, yun daw yung sinasabi nilang Great Flood. Okay. Kasi yung ano, 'di ba yung epekto ng moon sa Earth, ganun. sa tidal waves ng Earth, 'di ba? Pag nag-low tide siya, nakikita mo minsan yung yung sea floor, Ibig sabihin, yung moon nasa other side ng Earth. Hinahatak ng moon yung yung mga tubig. Ngayon, at saka on the other side, kung halimbawa dito yung moon, dito yung hatak, meron ding hatak sa kabila. At sobrang layo na nga ng moon sa Earth, tapos sobrang liit pa niya. What if meron isa pang, let's say, sabihin na isa pang Earth-sized object na mas malaking na lumapit pool, sa atin pala, na mas malakas ang gravitational pull, that would pull more water to the other side, diba? So, tapos, let's say, sabihin natin lumapit lang sila, and then biglang lumayo ulit. Yung paglayo nila ulit, lahat ng nag-pull na water from the other side, babalik ulit kung saan sila pumunta. So, ganun talaga, magfa-flood talaga. So, isa siyang mabilisan na paglubog ng pass through parang siyang flash flood na exponential yung scale. Ganun katindi. So, yun, nalunod nga, yun. Tapos, natira yung Angka ni Noah, tapos sila na yung nag-proliferate sa mundo. Okay. So, yun yung parang nakagawa sila ng ganong klase ng kwento na sobrang ancient civilization, tapos hindi naman, 'di ba? Ang nakakapagtaka sa kanya, common siya sa napakaraming ancient culture na magkakalayo sa isa't isa. Well, yeah, pero let's not forget na pwede rin na parang ginawa lang din tong Siyempre, hindi matatanggal yung possibility na to. Kaya theory na to para mag-tie-in lahat yung common grounds nung scattered na ancient civilization stories, 'di ba? Kasi katulad nun, yung pagdating sa Atlantis, dito sa Eastern Hemisphere, 'di ba? Ang usapan yung lumubog na bagay ay isang continent. Continent dito. Daw siya. Doon naman sa Western Hemisphere, ang lumubog ay Atlantis. 'Di ba? Particularly ang isang nabasa kong theory diyan, ang kalaban ng Atlantis na tinalo nila is yung continent of Lemuria. Nandun yun sa may off ng coast, southern India. Continent siya. Sa yun daw ang location niya apparently. Parang continent daw, 'di ba? Kung continent 'yun, puro lupa yun, hindi yun puro dagat, di ba? Siguro meron siyang mga river basin. Baka rivers na lang inland, yung malapit doon, di ba? Yun yung doon yun din yung mahirap sabihin doon kasi if you're going to look at the map, walang masyadong space under India para magsaksak ng isang continent doon parang Australia na nga yata yung pinakamaliit na continent natin, di ba? Pwede sigurong ganun lang kalaki or mas maliit pa ng konti. Kasi meron silang sinasabi na 8 continent, yung sa may Oceania. Ang sinasabi nila, Oceania na 'di ba yung party ng New Zealand? Nakahiwalay yun sa mainland ng Australia, islands. Diba? Ngayon, yung apparently daw, yung sa New Zealand daw, peak lang daw yun ng pinakamataas na mountain ng continent na yun. Sabi nga. Meron daw isang parang continent daw na nakasubmerge lang ng konti sa dagat. Hindi naman daw ganun kalalim. Pero makikita nyo, defined siya. Well, sabi nila, plate kasi yun Nasa plate tectonics yun Parang siyang kahawig nung siguro Nazca plate na completely submerged. Pero merong parts siguro that appears like islands, pero sa totoo lang, top siya ng mountain, ng mismong continent na yun. So, siguro ganun yung application niya. Marami na nga rin ako nakikita yung parang mga man-made sculptures daw na nasa man-made structures na nasa underwater. Katulad ng kuwari parang yung may road. May road tapos underwater tapos mahaba-haba yung road. Pero road going to nowhere naman, 'di ba? Tas chinik yung parang authenticity nitong road na to na underwater. Natural yung yung pagkakaano na yun. Tas sa Japan yata to parang may isang malaking building, parang temple na parang man-made na nasa ilalim ng tubig. Kasi parang tong hapon na to talaga sinisisid niya yung lugar. Kasi makikita mo parang may hagdan, parang may corridors. Kasi hindi siya parang natural, para siyang cut from stone. Kasi may corridors
Tapos corridors leading up. Corridors leading up, parang cut into the stone yung mga ano na to. Tas parang underwater to, underwater siya. Isa siyang mega structure underwater. Tapos natural siya, hindi siya ginawa itong panahon na to. Oo. Yan. Yan yung mega structure na yan. Parang steps nga siya. Para saan siya nakita? Off ng Japan. Basta offshore lang ng Japan. Actually, malapit siya sa lupa. Galing. Parang pinaniniwalaan nga daw nila na nung mababa pa yung tubig, may parang malaking temple mound daw yan sa Japan. Na pag tinignan mo, oo nga naman, parang strange, parang weird. Cuts pa. Oo, straight cuts talaga kasi kapag hinawakan mo yung ibabaw, straight ganun talaga hindi ka makakakita ng mga bumps na irregular na So, para siyang concrete or cut stone, yun yung pero nung nag-study yung mga geologist nung para ba yung molecular structure nung rocks na nandun, para siyang bedrock pero nag-rise papunta sa taas. Parang na-push sa ng pataas. Tectonic plates pero Pataas siya. Oo, in short, bedrock lang siya na naitulak pataas dahil sa tectonic activity. Pero ang ganda naman ng di ba? Sobrang sinadya, diba? parang sobrang ganda ng pagkakakat, parang yung bato sa Stonehenge, parang ganon. 'Di ba? Man-made 'yon, yung bato na 'yon sa Stonehenge, 'di ba? Parang kasing kinis ng mga stone sa Egypt. 'Di ba? Parang ganon eh. Tapos yung mega structures underwater, katulad nun, yung may nakita daw na parang temple sa Dead Sea. Yung sobrang saline na water, ganyan. So, pinuntahan nila. Sa ilalim yon. Oo, nagdala pa sila ng submarine, ganyan. Tapos nakita nila, parang siya, mushroom cloud na gawa sa salt. Alam mo yung parang parang Sodom and Gomorrah ba to? Yun daw. Yun yung conspiracy theory. Yun daw yung conspiracy yung asawa theory. ni Lot, Yes, na yung Sodom and Gomorrah daw na city, yung nandun sa ilalim ng Dead Sea. Kasi naging salt daw yung tao di ba? Oo, yeah. Pillar of salt. Inismite sila, naging pillars of salt yung mga tao. Tapos siguro daw, yung city, nandun sa ilalim ng Dead Sea kasi sobrang alat. Di ba? Yun yung, yung conspiracy theory doon. I was parang watching this naman in relation to your kasi as ancient Sumerians lalong-lalo na yung mga Akkadians. Gusto ko yung mga Akkadians kasi naging sila parang sea traders. Sea traders. Kasama ng mga Phoenicians yung mga Akkadians Oo, sa tapos Mediterranean Sea. Nung natalo sila, dun ko rin na-encounter yung pangalan na Hannibal Hannibal yung pangalan So, para siyang leader para siyang siya leader siya ng Akkadians. Isa siya sa mga last leaders ng Akkadians. Kasi, nag-fall out of favor din siya doon sa mga tao dahil doon sa failed attempts niya na pagtalo. Doon sa actually, ang alam ko, tong Hannibal na to, nagdala to ng mga mammoth. So meron siyang inabutan ng mga mammoth, yung mga nagdala siya ng mga mammoth or elephants. Yeah. Tapos sinugod niya yung mga kalaban nila. Dumaan siya sa snowy mountains para sugurin yung kalaban niya. Nag-fail yung attempt niya. Bumalik na lang siya sa Arcadia. 'Di ba? Parang mega city yung Arcadia. Kasi nag-start yung yung curiosity ko about Arcadia dahil sa mga records na nakita daw, yung mga nag-survive na records mula sa Library of Alexandria. By the way, mga pumpkin ang Sumeria at saka ang Arcadia, totoong mga empires to na nabuo noong unang panahon. Kaso ang pinagkikwentuhan namin ngayon, yung mga conspiracy itong sa mga city-states na to or empires na ito Oo, kasi kapag alam mo yun, kapag lalaki ka, minsan curious ka, tapos ano kaya yung buhay noong araw, ganun, di ba? Parang, what are these parang ancient cities na pinag-uusapan nila? Tapos, hindi lang lalaki, meron din ako mga classmate na babae na interesado rin sila sa gantong topic.
Kasi if I remember correctly, meron akong kaklase nung elementary na Sumerians, yung paborito niya na ancient civilization. Meron ba siya nung Fingerprints of the Gods na libro ni Graham Hancock? Hindi ko alam, pero meron kasi akong din-download nun na minsan, ebook minsan paano ba to? Pag mag-isa lang siya doon sa classroom tapos nagbabasa siya ng kung ano, sabi ko, pre, ano yan? Ito tungkol sa Sumerians, ganyan. So magrarant siya buong lunch break tungkol sa mga ancient civilizations. Yung some of them rub off on me kasi medyo na interesting din yan Oo naman. Magtataka kasi parang tong mga cities na to touted as the most civilized, the most politically sound, economically sound ng mga city-states. Tapos yun, bumabagsak sila due to war. Kasi malaking cultural loss yung nangyari sa Babylonia. Katulad no, kasi ang sabi nila, 'di ba, yung sa Bible story, yung Tory ni Babel. Pero dun sa mga storya tungkol sa Babylonia, parang hindi naman nangyari. Parang ang nangyari, nag-fall out of favor lang dun sa mga tao, yung mga rulers. Yung mga last kasi yung mga Nebuchadnezzar tsaka si Belshazzar, mga Babylonian kings yun Oo. Yun na daw yung last great kings. Na nung mga inheritors na nila is yung mga anak nila, tapos may sumakop ng taga-ibang lugar sa kanila, sa Babylonia. Humina kasi yung great hold ng mga politicians, ng mga leaders. Mga politicians. Well, yun nga. Kasi minsan naging merchant. 'Di ba? Mula ka sa merchant na family, tapos nakapag-acquire ka ng soldiers. Tapos, sumakop ka ng isang maliit na city-state, tapos, naging leader ka doon. So, ruler ka na. Tapos, i-snowball mo yun, palaki ng palaki yung mga city-states na sinasakop mo, parami ng parami ka ng kakampi. Pero, ang original mo na profession would be a merchant. Hindi ka diba? talaga... May alam ka lang sa market. Tapos, sasakupin mo yung itong isang mega city katulad nitong Babylonia, mag-i-introduce ka ng bagong culture. So, ipag-meld mo lahat ng mga tao doon. Actually, ilang languages nga daw talaga yung ginagamit sa Babylonia. Pero hindi yung lahat ng languages of the world kasi medyo far off na daw talaga yun, sabi ng mga archaeologists, dahil mga 6, 7, mga ganon, somewhere below 20 yung languages na sinasabi sa nakuha nila. Dami na no? Nakuha nila sa records mga less than 20 kasi city-states from all over nagko-converge sa kanya dahil siya yung center hub for trade. Yun dahil unang-una secure yung currency niya. Naging economy lesson na bigla, no? Hindi, magiging ganun talaga kasi Babylonian currency daw yung pinaka-stable na currency. Nung panahon ng ancient times. Oo. Yun yung na yun. So, etong pera ng city-state na to, mapagkakatiwalaan mo to. Bakit? Kasi meron silang bank reserves. Parang ganun. So, yung nung time na yun, well, di naman nagbago mula noon hanggang ngayon, gold ang bank reserves. Gold pa rin. Gold talaga. Gaya nga ng kung paano bigyan ng halaga ng mga Anunnaki yung binto, ganun din siya binigyan halaga ng mga ancient na mga humans. Kasi apparently, 'di ba? Kung bakit naman gold yung naging backbone ng currency noon, ng economy. Ng economy. Eto napunta na rin tayo sa conspiracy ng siyempre, economy. Pero palubuhin na natin. Pero it's actually backed by science kasi ang gold does not easily corrode. Resistant siya sa corrosion, tapos hindi siya kinakalawang. You can easily detect its purity. Madali nga. Napakadaling i-detect ng purity ng gold. Hindi lang yung basta kakaskas ka, tapos papatakan mo ng acid. Katulad ngayon, yun, sobrang dali nun Noon, alam na nila yung volume. Density. Yung volume displacement, tsaka density ng gold. Ito, Easily measurable kasi kapag malapit sa pure, yung gold, mga 24 karat, di ba? Yun, pare. Doon nila malalaman na gold talaga to. Doon, di ba, parang makukonekta nyo talaga, di ba, mga pumpkin, no?
paano natin nalaman yung ganong klase ng yung purity technology ng gold? sa pagkukuha nun, di ba? Pag-detect ng purity ng gold. Sabi nga ni Tito Rapi nung last time nung nagkikwento kami, sa isang gold mine, di ba, sasalo ka ng tubig doon tapos merong mga bato. 10% lang nun, silver. Ako yata. Ikaw ba nagsabi ng 10% nung makukuha mong sediment, silver. Tapos 10%, nung 10% na yun yung gold. 1%. 1% pala, nung 10% na yun is gold. Oo, tas 1% of the 1% is platinum. So, ganun siya career. Para di ba? Tapos ganun minimina siya ng mga ancient humans na dinesign apparently ng mga Anunnaki para gamitin sa sarili nilang planeta. Oh, well, actually, you can ask din parang, paano kaya yung nangyaring aliens, di ba? Yung aliens na meme, di ba? Yung ancient aliens. Kasi mahirap ding i-prove kung merong ancient aliens. Pero natatawa ako doon sa yung sa Mayan sculptures. May astronaut. Di ba? Doon sa may design sila na astronaut sa poste. Kompleto pati yung pati yung silhouette ng kamay, pati yung silhouette ng boots, pati pati backpack. Tapos yung dome na ulo. Yung dome na sa helmet, ulo, parang diba? Helmet. Yung sun visor nila. Ang ang description pa daw doon, gold yun Oo. Gawa sa gold. Gold yun yung sa sun visor. Tapos different Mesopotamian gods din. Meron silang parang Birkin bag. yung Birkin bag na sobrang hot na hot ang ngayon na tangin na napakamahal na luxury item. Pero yung mga ancient gods, may ganun sila, may bag. May bag sila. Kahit mga Mayan gods, may bag. Tsaka sa Egypt, yung may illustration din na may bag. Parang yung doctor's bag nung araw. Totoo yun. At saka malalaki yung mga dinidepict nila pag nagdedepict sila ng gods sa mga paintings nila na sinauna. Dinidepict nila yung doble ng height ng mga current humans ngayon. Is it to scale? 12, 15 feet. Oo. Kasi, apparently, ayon sa mga conspiracy theories, ganun daw katatangkad yung mga Anunnaki. Okay. Kaya ganun kalaki yung, yung temple of Petra. Pwede, no? Laki ng doorway, Petra? diba? Sa Greece? Egypt? Mycenae? Egypt ata. Yung nasa wall? Yung malaking gate nga. Yung sa Transformers. Oo. It's a big ass doorway. Yung para magkasya sila doon. Kasya si Optimus. Ilang feet no? Ilang laki feet, talaga, mga 17 feet, parang ganun. Laki talaga. Parang pagkaka-describe din doon sa ganyan, sa Anunnaki. Yung lilim. Liwat? Lilim. Mga anak ni Lilith. Okay. Doon sa kasi kumbaga hindi lang basta anak ni Lilith anak din daw ng mga fallen. Nephilim. Nephilim, Lilim, yun yung mga tawag dun sa Parang based yata sa Hebrew language Parang proto-Hebrew. Yung pinanggalingan bago yung Hebrew, bago yung development ng Hebrew language. Oo, 'di ba? So parang tong mga fallen, tong mga nanggaling sa heaven is nakipag-procreate sa mga ancient humans. Apparently, yun ang ibig sabihin ng fallen sa mga Anunnaki. Mga Anunnaki na pure blood na nagkagusto sa mga human women. In particular, mga human women talaga. Kasi yung mga nabuo daw ng human women nun, ayon sa cuneiform, ayon sa kwento ng mga Anunnaki, magaganda raw talaga. Sila mismo nagandahan sila doon sa sarili nilang ginawa. Diba? So, parang sila yung protoforms ng human. High human. High human ba? Sinasabi nga nila yung mga world leaders ngayon, descendant ng mga yun May ganun siya. May ganun siyang belief na conspiracy. Tapos, paano ba? Si Goliath daw. Nephilim. Nephilim, si Goliath. Yung descendant daw, si Goliath ng mga Nephilim. Kasi, grabe monstrous yung height niya Twice of man. So, what? 16? 16. Mga 16 feet. Ganun, di ba? Parang more than twice height daw ng of a man yung
Sa mga 16 feet siya, so, pucha, parang real life Optimus Prime yata. Parang Gundam. Ganun kalaki yung mga Gundam wing eh. Hindi, Hindi, feet lang pala meters. Nightmare frame. Nightmare frame. Nightmare frame yun, Feet, malapit. Mga ganun no? Code Geass. Pucha, biruin mo, kakalabang ka ng ganun, tas gamit mo ng slingshot. Well, no choice ka, slingshot talaga gagamitin mo. Kailangan mo mag-long range diba, dun eh. Sabi nga nila, yung naging resulta ng mga Anunnaki tsaka mga human slaves nila, may knack for violence. So kung itong si David ay descendant ng mga ganong klase ng human, meron talaga siyang kakayahan. Well, yun nga, kung lang naman, kung totoo tong mga conspiracies na to, di ba? Pero hindi rin naman kasi, yun nga, hindi naman sa nag-ano tayo, laro lang to ng isip, okay? Pero di ba, we can always, hindi ko naman sinabing pagkakwento, hindi totoo. Okay? Pag kinuwento mo, merong touch of, reality yan eh. Okay? Touch of reality, kasi you're hoping that it would somehow be true din. Yes. Kasi medyo okay siya na fantasy eh. Yes. Pero hindi naman porke isinulat siya at ginawa siyang kwento, fictional siya. 'Di ba? Merong mga sinusulat na pinaniniwalaan din natin na totoo. Or talagang alam natin, well, tayo mismo hindi natin alam kung naging totoo siya, pero for example, ito, 'di ba? Halimbawa, nagsulat ka ng kwento tungkol kay Jose Rizal. Sinulat mo yung autobiography, yung biography niya. Okay? Isa researcher ka ni Rizal, meron kang mga meron kang mga in-interview na tao na may kilala. Mga kilala kay Rizal, yung mga descendant niya or at least yung mga taong link sa kanya. Tapos, sumulat ka ng biography niya, ayun siya. Yung mga correspondence, yung mga letters, ganyan. So, totoong nag-exist si Rizal, pero sinulat mo siya. Okay, ngayon ganito, iniisip ko ngayon, yung mga kwento sa Bible, particularly yung Old Testament, kasi yun yung kina-cover nitong mga conspiracy theory na to eh. Sinulat siya, totoo yun sa history, nangyari siya talaga. So, hindi porke, di ba, hindi porke sinulat siya, katang-isip siya eh. Pwede history siya talaga eh, di ba? Yung nga daw eh, may, paano ba, Bible scholars na rin ang nagsabi na a lot of the parts of the Bible, lalo na yung mga different books bago i-combine para maging solid Bible yan. Kasi pinagpilian, di ba? Para magkaroon ng cohesion. Sa Council of Nicaea yan. Sa Council of Nicaea. And I think everyone agrees na nangyari tong council na to. Lahat ng scholarly scholarly researchers nag-agree na nangyari tong meeting na to and pinili nila for some semblance of cohesion nung story, 'di ba? Kasi mo kapag you're writing about this happened nga pala gantong thousands of years ago, may isang early human, naglive siya ng thousands of years. Tapos, yung mga nauunang mga humans within, let's say, sabihin natin 3,000 years within the creation period, naglilive sila for at least 500 years. Diba? Tapos, patagal ng patagal, paiklin yung mga buhay ng humans. Diba? Parang ganun. So, diba, medyo nonsense yung nangyaring book. So, ang ginawa nila, they chopped it up to parang individual books. Tapos, sa kanila pinagtagpi-tagpi and then, they removed the odd ones. Yes. Yun yung tinatawag nating mga Gnostic yes, yung mga Gnostic books. So, kasama na rin dun yung Book of Enoch. At saka yung Gospel of Mary. Yun yung mga sikat na mga Gnostic writings. Hindi lang naman isang writer yung gumawa ng Bible, kundi these are also stories passed on orally. Yes, orally muna, mga pumpkin. At kailangan nating maintindihan na hindi to mismo sinulat nung panahon na nabuhay si Kristo, for example, o kaya nung I think the earliest book was parang the book of Mark ba yun? Or the book of John na was written 70 years. Ito nga after the death of the person itself. I-confirm nyo nga to kasi 'di ba sabi nila yung 5 books na nakikita sa Torah at saka sa Bible, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at saka Numbers. Apparently ang sumulat daw ng mga libro na yun si Moses nung nabubuhay pa siya.
Pero I am not sure. There's something na nabasa ko recently na hindi actually si Moses ang nagsulat. Yung as in siya talaga yung nagsulat. Oo. Orally passed muna ito hanggang sa merong isang nag-compile. Parang ang nagsasabi, ito yung storya na to according to Moses. Paano mo nalaman? Kasi passed down by my father's father. Nung time na yun, uso talaga yung mga ganyan na... Profession. It's a profession profession yung mag-alala ka. Storyteller ka. Ng memory ng iba. Kasi napakahirap magsulat ng biro mo pag susulat ka sa bato. So, putik muna siya. Tablet. Uukitin mo, tapos ihuhurno mo, tsaka lang siya matutuyo. Sobrang destructible kaya ng bato. Oo. 'Di ba? Well, mas sensitive ang papel, pero mas madali siyang i-preserve. Naalala ko yung sa TV series na Young Sheldon Kasi si Sheldon parang di mo napilitan pero one day lang na pagtira niya mag-explore na ibang religion. Okay. Tapos nung nag-iinip na siya, tulog siya, parang may nata siyang number 10 sa taas ng bundok, nandun sila. So, parang papasok sa'yo, 10 commandments, di ba? Nagsalita yung dalawang numbers. No, we are the language of the universe. We're binary, 1 and 0. Oo nga, no? Tama yun, Di ba? 1 and 0. Pwede rin yun. Lala. Another way of looking at it. So, hindi, kasi nga yun nga, minsan kasi na ano rin ako, hindi naman, nothing against religion. Pero kasi sa akin, base muna natin sa, kumbaga, face value lang muna. Tingnan natin itong mga libro na to bilang recollection ng history mula sa iba't ibang generation, iba't ibang cultures, iba't ibang tao. Okay, kasi mga narratives po itong mga to. Kung ako ang tatanungin, wag nating wag natin muna silang, okay lang naman kung i-elevate nyo sila, pero kung halimbawa ayaw ng ibang tao, wag nyo pipilitin. Minsan ko yung ibang mga tao sa daan, parang sasabihin pa nila, change your ways. Alam niyo yun, yung medyo nakaka-iffy na meron tayong freedom, binigyan tayo ng kalayaan para mamili kung ano yung gusto nating pakinggan at i-practice. Para sa bayan lang yung mga naka-mic tsaka speaker. Diba? Kapatid, magbago ka na! Hindi wala naman kaming... Hindi ka maliligtas. Diba? Yun nga, isang beses medyo na ko dun just kasi di ba naka-mic sila, tapos ginanon yung kamay sa akin. Sabi, hindi ka maliligtas kapag hindi ka nagbago. Sabi ko, ano ginawa ko sa'yo? Dumaan lang ako sa harap mo, hindi na ako maliligtas. Dapat pala, dumaan na lang ako doon sa kabilang kalsada. Di naligtas pa ako, di ba? Parang ganun. Kami po, tinitingnan lang po namin muna ito as a scholarly topic. Historical perspective lang po. Kasi kami, kahit na iba-iba kami ng religious beliefs, views, opinions, lahat kami nag-a-agree na nangyari talaga itong mga to. Historically itong mga to. Historically, nangyari yung paggawa ng mga scripts. Ng Bible. Pero whether they are talking about something that really happened or not, is still left to be proved. May isa pa, yung pagiging complete. Yung pagiging complete kasi it was subject to parang thousands of years of edits Yes, kasi meron nga silang parang ibang agenda. To compile these books. Kaya nabubuo yung mga conspiracy theory. Yung mga conspiracy theory po na ito, parang sila yung nagfi-fill ng gap. Bakit nangyari ito? Filling in the gaps. Kasi wala tayong idea kung anong ginawa nila doon sa mga text na posibleng nawala. Kasi meron tayong mga explanation na gusto sana nating malinawan, pero wala tayong source I'm actually very interested do sa Gnostic texts. Gnostic text. 3 yung sikat na yan. Okay, so una yung kay Book of Enoch, yung yung sumakay siya sa spaceship. Hindi lang basta yun napakarami niyan, tol. Ang dami. Ano ba siya? Napakarami niyan, tol. Kasi ano ba siya? Lolo ba siya o apo ni Noah? Parang Enoch. Great-grandson. Parang. So ano siya? Parang lolo siya ni Methuselah, parang ganon. Ha? Hindi. Hindi sila related. Lolo ni Noah, si Methuselah. Okay. So, grandfather ni Noah. Si Methuselah. Tapos ito, descendant ni Noah. Ni Noah. Okay. Supposedly. Tapos isa pa, yung Gospel of Jesus. Ang ganda rin ito. Gospel of Jesus, Gospel of Mary. Yung ang bandang huli nun, kinuwento nila yung escape nila. Kasi diba, nung crucify si Kristo, okay, tumakas ngayon tong pamilya to escape yung judgment. Kasi
babatuhin sila to death eh. Related sila sa isang kriminal. Siyempre, alam natin, hindi natin alam. Pero pinaniniwalaan, most of us, dahil mga Kristiyano or Katoliko, basically mga Pilipino, marami sa kanila, naniniwala tayo na hindi criminal si Kristo. Pero syempre, nung time na yun, iba yung context eh. Kasi so, mga Pharisees, di ba? Mga Pharisees sila eh. Meron silang Jewish doctrine na minemaintain, hindi sinunod ni Kristo yun. At the same time, kinonsider na kalaban ng state si Kristo dahil parang meron siyang... Actually, erehe siya nun, di ba? Yung consideration sa kanya. Nung Jewish. At saka, meron siyang mga sinabi na parang anti-Roman, kaya hinayaan ni... Blasphemous and anti-government, di ba? Parang inciting rebellion. Kumbaga, inciting rebellion. Gaya ng ginawa ni... ng isang former congressman. Okay, recently, alam niyo. Kasi nga daw, dumadami followers niya. Kaya baka nga daw maging political power siya. Maging political. Yun yung kinakatakutan nila. So, hanggat maliit pa siya, in-stop na siya sa tracks niya. Okay. Pero yun, historically nangyari siya. Maraming nagko-confirm nitong fact na to. Ngayon, syempre, magtataka kayo, anong nangyari sa nanay niya? And apparently, sa partner niya, meron daw to. Okay. So, sinasabi sa Book of Mary na meron silang parang episode ng escape papunta sa common day Turkey, ang Ephesus. Yung lugar ng Ephesus, doon daw nagsettle itong mag-ina ni Jesus Christ. Siyempre, conspiracy theory siya, pero ang daming back eh. Daming backing sa kanya eh. May paano ba? May fallback din si Mary kasi si Mary, isa siyang landowner sa Galilee. Sinong Mary to? Mary na mami niya? Nanay niya. Okay. Nanay niya, si Maria, landowner yung pamilya niya sa Galilee. Malapit do sa river ba o lake? Parang ganun. Di ba sa Jordan River? Maybe. Baka doon eh. Kasi maybe kasi taga doon din yung ano niya, di ba? Yung pinsan niya. Si Elizabeth, yes. Oropesa? Huh? Elizabeth Oropesa. Elizabeth Ramsey. Anyway, ayun nga, landowners sila doon. So, may considerable properties sila. Actually, yung kwento nga nung tiyahin ko nung pumunta daw sila doon sa parang sa Holy Land. Sa Galilee. Parang tinuro daw nung tour guide nila. Doon yung just beyond this hill, across this parang river, parang body of water kasi bilog daw yung mga bato. Okay. Well-rounded, well-eroded ng tubig. That's just beyond this hill, parang yun yung pinaniniwalaan na property ng pamilya ni Mary. Okay. So, dun siya apparently pumunta nung pinagbubuntis na si Jesus. Tapos tumulong siya kay Elizabeth na mga anak. Yung lugar na yun. Kasi diba... So, River Jordan nga. River Jordan nga. Kasi, eto, hindi nyo na itatanong, si Tito Pao, mahilig magsimbang gabi. So, every simbang gabi, merong gospel yan tungkol sa nung nagkaroon ng annunciation kay Mary na magkakaroon siya ng anak, papangalanan niyang Jesus. Nung sinabi yun, di ba? Sinabi rin sa kanya, papangalanan niyang Joshua. Yeshua. Ngayon, nung sinabi yun sa kanya ni Angel Gabriel, sinabi rin ni Angel Gabriel na 6 months nang buntis si Elizabeth, yung pinsan niya. So, ang ginawa ngayon to si Mary, dahil si Elizabeth matanda na, kailangan ni Elizabeth ng katuwang ng katulong kasi yung asawa ni Elizabeth, ang pangalan asawa ni Zachariah. Matanda na rin yun. Hindi niya masyado matutulungan si Elizabeth. So, parang nurse, at the same time, pwede siyang makakuha ng tips mula kay Elizabeth sa panganganak. So, ilang buwan siyang naglakad. Buwan Alam ko, tapos ilang buwan siya doon kay Elizabeth. So, 4 months yata siya. 1, 2, 6 kasi, di ba? So, 6 months buntis. Hindi, 1 month siyang naglakad, 1 month niyang inalagaan si Elizabeth, or 2 months yata, tapos bumalik siya 1 month ulit. So, ganun. So, yung maaari, yung ano na yun, sa angka ni na Mary, Di ba? And alam ko well, sige, hindi ako pwedeng magbanggit doon kasi hindi ko religion yun Anyway, sige, tuloy natin yung kwenta. Yun nga, ang alam ko, sa Quran nabanggit din yun Pero si Mary sa Quran, wala si Joseph. Hindi specified if it is either an angel. Hindi, angel nga. Angel
Angel yung tawag nila eh. Alam ko Gabriel din, pero Jibril. Angel Jibril. Yung pangalan sa Quran. Kung nagpadala ng angel or yung parang soul, nag-soul project si Muhammad papunta kay Hindi Muhammad, si Allah. Mary. Hindi pwede si Muhammad. Si Muhammad daw yun eh. Dun sa parang nakapanood ako ng discussion na it's either an angel or nag-soul project si Muhammad papunta kay Mary. So parang naintindihan niya yung pinagdaanan ni Mary. Oo, parang ganun. Gets. Parang naintindihan. Parang para siyang astral projection. Parang nag-astral projection si Muhammad papunta kay Mary, tapos it's either si Gabriel or si Muhammad yung nagsabi kay Mary, buntis ka doon sa anak ng Diyos, man. Hindi siya actually technically, pero nandun siya. Parang nandun siya. Parang ganun yung pagkakaano. So, sabi ko, astig, may crossover. Parang vision kasi siya eh. Yun yung sinasabi parang nila, crossover, pare. Parang Lupin the Third, tsaka Conan, Detective Conan, tol. Dalawang consecutive na, At saka sa Quran yata, nung pinanganak si Kristo, marunong siya kagad magsalita. As an infant. Yes. As an infant. Yun talaga, sinasabi nila virgin conception kasi walang asawa si Maria. Totoo. Naalala ko tuloy yung sa spoof na 300, Meet the Spartans. Paglabas ni Leonidas, may abs na, tapos may balbas. Aw! Pag iyak ni Merong ganun na parang nabasa ko yun or napanood ko sa isang video. Alam mo itong hindi naman tayo nanonood ng ganyan para paniniwalaan ko agad to. Hindi kasi I'm curious as to what other people parang say. Kasi maganda yung may alam ka kasi para hindi ka yung parang hindi mo naiintindihan yung pinagkikwentuhan nila. At saka alam mo yun, ginagawa natin to para mas magkaintindihan tayo. Yun naman ang road to peace. Tsaka ang pangit naman kasi 'di ba kunwari, let's say you're brought up parang pinaniniwalaan mo yung Bible. Okay, sige, that's all well and good. Okay yun. Pero kapag nag-introduce yung ibang tao na, meron palang interpretation yung culture ko na katulad sa inyo. Hindi totoo yan. Pangit yun. Meron akong nabasa yung parang yung pagiging close-minded, yun yung doon nagsa-stop yung learning. Pagka sinaran mo yung isip mo, hindi ka na matututo. Kailangan do sa mga bagay na to. Kasi hindi naman porke pinag-aralan mo paniniwalaan mo. Totoo. Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman lahat ng babasahin mo religion eh. That's how science works. Kasi kunwari, for example, ikaw nagwo-work ka all your life to prove that this theory is real. Kunwari, let's say sabihin natin yung theory ng Big Bang. Tapos may ibang nagti-theorize tapos dinisprove ka. Hindi nangyari yung Big Bang. Ito talaga yung nangyari yan doon sa unang pag spread ng universe. Ganyan, ito yung nangyari. So, di ba, parang sinupalpal ka lang, di ba? Pero ikaw, gusto mo na mapatunayan din yung sarili mo na tama yung proof mo. Kukunin mo rin yung idea ng ibang tao. Tapos, ibabangga mo din doon sa idea mo. So, you're not parang merely comparing. You're using every bit of information para mas mag-evolve pa kung ano yung alam mo, di ba? Kaysa yung i-cancel out mo lang na, hindi totoo yan. Ako talagang tama. Diba? Actually, philosophical standpoint lang yan. Kung science ang pag-uusapan natin, gaya nga ng sinabi ni Dr. DeGrasse Tyson, sa science, okay lang. Sabi nga ni Dr. DeGrasse Tyson, makakapag-perform ka ng mga experiments sa science at mapapakonfirm mo yan sa scientific community. Okay? At ma-perform nila yan over and over hanggang sa pag nakita nila na consistent, dyan nila masasabi na, okay, totoo yung sinasabi mo. Neil Tyson siya nag-demote sa Pluto ng planetary status Siya ba? Siya na-propose. Siya ba nag-propose nun? Hindi, pero kasi meron kasi dami niyang naging hater nun. Pati mga elementary students. Nagsisend ng letter sa kanya. Ano bang problema? Bakit ayaw niyong... I hate you, bring back Pluto as a planet. Parang ganun yung niya. Diba? Kasi may mga taong siguro nagpo-project din ng sarili nila. Papunta doon sa status ng Pluto na... Pero dwarf planet talaga siya. Merong isa.
si Vsauce yata, ang sinuggest niya kay Dr. DeGrasse Tyson yung palitan yung pangalan ng Uranus ng Callius yata, yung kasi 'di ba papansin nyo, puro Roman gods yung ginamit sa planeta, si Uranus lang ang Greek. So Cassius yata. Hanapin nyo nga yung yung Roman equivalent ni Uranus. Yun ang sabi ni Viso sa kanya na bakit di natin gamitin si yung Roman equivalent ni Uranus kay Uranus. Sabi ni Neil deGrasse Tyson, maging thankful daw tayo na Uranus yung gamit natin. Caelus nga. Caelus. Yun. Kasi naisip ko kanina Cassius or Callius, pero hindi pwedeng Callius kasi Callius. Caelus. Oo. Caelus. Kasi pwede naman, ba't kasi Uranus pa yung gamit nila? Meron naman palang spelling Roman. Oranos. O-U. Uranus. Nos. Hindi hard U. Diba? So our anus. Oo. Our anus. Mas pangit. Mas maraming memes siya. Mas dadami. Our anus. Is our anus. Bakit ganun? Ba't naging Arnold? Diba? Pero pwede rin si Caelus. Sabi ni Visos, maganda daw yung Caelus. Pero that's what it is. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga astronomers dyan sa pagpapangalan ng Uranus. Pero yun nga, bibiriin mo, ang super complicated pa nung... Kami tuloy yung mga teachers, ang nangyayari pagka binabanggit namin yan, Uranus. Uranus? Uranus. O kaya Uranus. Hindi namin sinasabi ng Uranus. Kasi yung mga bata, nagtatawanan eh. Nadidistract yung klase. Californian accent eh. It's Uranus. Okay, so yun. So tandaan nyo, mga tips ko, mga tito-tita na teacher, Uranus po. Para hindi pagkawalan. It's Uranus and Mayanus. Yeah. Basta ito, babalik tayo doon sa Anunnaki. Sa Anunnaki. Ang hirap kasi nung ginawa nila na ang dami na masyadong gods ng pantheon nila, di ba? I mean, ba't hindi nila gayahin nyo sa Pilipinas? Isa lang. Di ba? Hindi pala. Marami tayo. Yung creation ng tao dito sa Pilipinas, si maganda at malakas. Di ba? Nagbiyak lang ng kawayan. Yun na. Humans. Gusto ko i-connect doon sa kanina paano yung yung unang slave race na Igigi. Ginawa nila or sumubukan na sakupin yung planeta? Kinakop nila yung planeta. Sumubukan na sakupin. Mga aliping igigilid. Sa Transformers naman, total nandiyan si Optimus Prime. Sa G1 na origin nila, ang gumawa, di pa Transformers tawag sa kanila basta beings, basta robotic beings. Kasi tumawag sa atin na Transformers tayo no? Hindi, sila mismo. Sila mismo. Nung naging, ito na kwento iniepal mo ako Sorry. Di pa ako tapos basta yun nga, ang quintessence, ang gumawa ng planet na yon, kung saan sila, di pa Cybertron tawag ko, di ko maalala Basta yun, ang ginawa nila, gumawa sila ng robots para maging slave race nila. Okay. Pero di pa sila Transformers noon. Talagang robots na. Parang yung robot sa iRobot, ganun. Sila ba yung 12 beings? Hindi counted yan. Okay. Hindi pa yun. Yung 12 primes, wala pa yun. Wala pa yun. Wala sa G1 yun. Okay. Basta yun, yung sa yung habang tumataga, syempre, naalipin, nakapasampa sila, nilalati ko sila, parang sleeps talaga. Okay. So tumaga, naging self-aware na sila, nagkaroon ng physically feelings din. Okay. Ayun, nag-usap-usap sila, tapos habang tumatagal, nag-evolve sila, nagkaroon sila nung... Prime. Hindi. Putang inong kaya, pagsabi siya, di pa ako tapos magsalita Yung, nagkaroon sila ng ability to transform para maging part ng environment, parang bakal nga na planet na noon, na hindi pa tawag Cybertron noon. Kasi dahil nga doon, nagkaroon sila ng ability mag-spy, maging tapos yun, nag-army sila, sobrang dami nila. Ayun, in-overthrow nila yung mga quintessons. Nung ginawa ba sila? Nag-succeed sila sa pag-overthrow. Kasi itong mga igigi natalo sila Nung ginawa ba sila, being na yung planet nila? Oo. Meron. Ay, hindi. Di ba si Cyber... Wala sa G1 yan. Wala sa G1 yan. Okay. Pero meron nang nakatira, di ba? Yung mga quintessons nga, di ba? Ginawa sila ng mga quintessons. Para din. Sana naalala ko by memory ko lang. Nanggaling ba sa ibang place yung quintessons? Oo. So parang sagad lang nila resources ng planet nila, parang ganun. Parang ganun no. Nagsisimula din yung mga kahit fictional, nagsisimula din by making slaves. May ilang
above than powerful na individuals na dumating, gumawa ng kung anong slave race, tapos umalis din ulit. Or napaalis. Diba? Nawala din sila from the picture. Basically, history din natin. Oo, parang ganun lang din yung parang ganun lang din nagbo-boil down yung mga creationist stories. Kasi basically, tinan mo ngayong apat na main powers, pero apat na gumagala noon. English, France, Spain, tsaka Portugal noon, di ba? Sila yung gumala talaga noon kasi nga nasa tubig sila eh. So, ikot sila sa mundo noon, di ba? Okay. Sumakop sila. Kasi nga, nasa nila yung resources ng mga each countries nila. So, kailangan na maghanap ng alternate na land. Mga colonies. Colonies. Hindi pa colonies noon. Lalo na yung mga farmlands nila. Nasagad na nila basically. Kasi nga, dumadami ng tao. Tapos, pagdating nila sa ibang lands, lalo na doon sa mga isolated islands, di ba? Trato sa kanila mga gods kasi meron silang mga weapons. Sa part ko ang malalaki, galleons nila. Oo. Meron silang warships, boomsticks. Pare, sumasabog yung mga kahoy, yung mga stick nila, pare. Actually, awfully similar din siya doon sa pinipredict nila na magiging AI apocalypse, no? Wala, doon tayo mamatay. Si AI tayo mamatay. Oo, yun nga rin kasi 'di ba, parang sa fiction yun ng The Matrix. Terminator na. Napunta sa Terminator and Matrix. Ganun nag-umpisa yung takeover ng AI eh. Kasi 'di ba, ang AI, ang ginawa natin sila to be tools. So, kung pwede yung laruin yung salita, slaves, technically, yung mga AI natin. Magkakaroon sila ng self-awareness, sabi in the future. At makikita nila kung gaano tayo ka-inferior in terms of skills kumpara sa kanila. Doon tayo matatalo talaga. Oh, basically, yung gist ng parang origin ng The Matrix. The Matrix. Yun nga yung, may animated origin ng The Matrix. Meron. Ay, magandang panoorin yun, mga pumpkin. Animatrix nga. Kung interesado kayo sa kung paano yung pwedeng maging... kasi parang tinake nila yun as conspiracy eh. Parang ganun nila tinake siya eh. Hindi siya talaga yung kasi hindi siya history kasi hindi naman siya pang nangyayari. Fiction story siya. Pero sobrang lapit kasi niya dun sa current development ng AI ngayon. Naalala ko, merong balita sa Channel 5 yata na ginamit yung mukha ni Cheryl Cosim as AI para magtinda ng mga herbal supplements. Talaga? Yes, boses at saka mukha. Pati si Cheryl Cosim nakita niya. Nakakatakot daw kasi siyang siya. Oo, pati yung bagsak ng boses niya, 'di ba? Pwede ka nang gumawa ng sabihin ni PBBM, magde-declare siya ng war daw kunwari versus China. Gagamitin lang nila yung AI ni BBM. Kaya kailangan talaga ito, mga pumpkin, sa panahon ngayon ng alternate reality at saka fake news. Kailangan talaga sobrang mapagmasid kayo. At saka titingnan yung mabuti yung mga balita. Kagaya nagdi-discuss tayo ng conspiracy theory. Hindi namin kinikwento to. Hindi porke kinikwento namin to. Naniniwala kami rito. Pero masarap siyang pagkwentuhan. Masarap talaga siyang pagkwentuhan. Kaya gusto ko sabi ni Adam Savage yun eh. Perfect yung Matrix 1 eh. Perfect movie. Ang ganda talaga. Kasi talaga yung di mo na kung reality sa hindi eh. Kasi minsan nagme-meld eh. Tapos malalaman mo na eto na yung action scene, nakaitim na sila. Magbubugbugan na ng supernatural fight. Matrix to. 'Di ba? Pag yung medyo normal lang yung eksena, ito reality to. Parang ganun lang yung cue ko nun eh. Noon. Pero yung simula talaga yung first 30 minutes, yung pag ni Morpheus kay Neo, yung blue pill tsaka red pill nga. Yung talaga yung metaphysical doon talaga. Dahil bagong-bago pa lang talaga yung concept niya. Yung konsepto ng Hindi, ang ganda ng execution niya. Ganda kasi, tas technology pa. Galing. Kasi hindi pa expose yung mga tao masyado doon sa ganong klase ng Kasi kumbaga parang yung mga naunang movies doon medyo obvious. Tapos yung sinesetup talaga na ito digital world, ito cyber world, parang ganun, 'di ba? Hindi yung Matrix binagsak ka lang doon sa gitna ng story, so maganda-gandang story yun kaysa doon sa iba. Ito yung naisip ko naman, 'di ba? 'Di ba meron yung mga yung mga AI na dating sim. Okay. 'Di ba? Nakakita ako nun pero hindi ko pa siya na-try. Yung mga AI na dating sim, naalala ko totol, grabe, sobrang sama nung gumawa nito. Pwede kang kumuha ng tao in the real world basta meron kang enough samples ng photos, ng voice. Actually, kahit wala kang voice samples, ikaw na bahala ikaw na bahalang mag-set ng voice ng tao na yun.
makakausap mo, tol. Ipapasok siya sa isang 3D render na parang naka-video call sa'yo. Parang doon, nakakatakot. Sabi ko, kung ganito yung magiging reality, pwede ka nang manloko ng tao eh. Ginagawa na nila actually. Ginagawa na nila. Diba? Lalo na yung face-changing AI. Diba? Pag yung, kuwari, meron kayong model. Meron kayong model na tao. Kukunin lang yung mukha ng tao na yun, tapos ilalagay isa mukha mo. Diba? Kaya mo nang i-impersonate yung tao na yun or kahit sinong babae. Tapos mangka-catfish ka ng mga, Yes. mga lonely na nagbibigay ng pera. Particular ang mga nabibiktima nila dyan yung mga matatanda na hindi masyadong versed dito. Pero kahit yung mga bata o kaya yung mga malulungkot na tito, nabibiktima nitong ganitong mga modus. Pero kahit kahit walang girlfriend si Tito Check ngayon, hindi mabibiktima. Sabi mo lang yun. Wala kasi kung pera. Hindi nga, yun, di ba? Di ba last year lang, parang ilang beses na-hack ang mga government sites? PhilHealth. Palagay ko, cyber attack talaga yun. Di ba? Hindi, nandun yung itsura natin. Nga pala, yung mga pictures natin. Mamimili lang sila ng kung sino. Wala na pala yung identity natin. Compromise na pala tayo. Compromise na talaga tayo. Identity compromise na tayo. So, ganun ka-dangerous tong mundo na ginagalawan natin. We welcome our digital overlords. Ay, nako. So, hindi naman namin to sinasabi para matakot kayo. Pero kailangan talaga extra caution. Yung sa bucha, nagmula tayo sa pupunta sa AI overlords. Hindi, kasi conspiracy rin naman ito eh. Hindi na nga pa-reality na nga Yun na nga. Kapag ganun ka-close ang conspiracy sa reality. Hindi, ito mismo. Itong particular. Kaya kapag nagagalit kayo sa mga Roomba, nagagalit kayo sa mga automated nyo na huwag nyo sipain. Baka kasi biglang gumanti. Wag. Sa yung mga may remote control na yung sa Love, Death and Robots. Oo. Yung mga automated nila mga nagrebelde. Oo, nagrebelde. Di ba? Yung pinakita doon sa episode na yun, yung point na kung saan nagrebelde yung mga machines. Maging mabait kayo kay Siri tsaka kay Alexa. For all you know, hawak na nila buhay ng pamilya nyo. Ako nga, naka-off lahat ng yung background processes na kuwari. Hi Elon, I love your SpaceX. Di ba? Di ba? Ito nga yung active listening lang nung phone natin. Magugulat kayo, no? Lalo na nung unang lumabas si Siri kasi if you activated Siri or si Cortana or sa Windows si Cortana, si Hey Google, 'di ba? Pag ganun, tas naririnig nila yung sinasabi mo. Kuwari, pinatong mo lang sa table. Nag-uusap kayo ng kaibigan mo. Oo nga pala, parang naisip ko, maganda siguro pumunta tayo ng beach. Naririnig na nung mga phones niya yan. Kaya tinong mami, Google ko dyan, diba? puro Anunnaki. Puro Anunnaki, diba? Yun yung makikita mo kasi parang sasabihin mo, pinag-usapan lang namin to kanina. Hindi pa ako nagsa-search ng kung ano sa Google, diba? Wala ka pang tinatype na kahit kasi nag-uusap pa lang kayo. Or, ikaw, ako, tapos si Tito Rapi, nag-uusap tayo sa group chat natin about one thing. Di ba? Kuwari, nag-usap tayo, ang usapan natin, gusto kong kumain ng burger. So, kaya masarap mag-burger. Chat lang yun chat. Tapos, mapapansin ko sa Facebook ko, nakakakuha na ako ng ads para sa burger. Di ba? Kasi, yung chat logs natin, may keywords. May keywords ka na burger. Diba? Ba't kaya ako palaging pag nanonood ako ng YouTube, laging lumalabas na advertisement sa akin yung mga online game na hindi ko naman gustong laruin at ayaw kong makita? Hindi. Kasi online games. Kung nag-search ka ng tungkol sa Pokemon or sa mga ibang games, games pa rin kasi games connected pa rin games lang susunod na kasi yun yung latest. Natatawa ako doon sa isang influencer sa Pilipinas na Tapos, ang comment, may nakalagay na comment sa kanya. Sabi, ano ba naman to kapag nanonood ako ng mga videos mo, ang babastos nung ads na nagpe-play.
As kung ano-anong kabastusan yung mga yung mga advertisement na lumalabas sa yung kasi kapag nanonood ka ng video nung na to, may lumalabas na ads midway, 'di ba? Kaso nga lang tailored para sa iyo yung ads mo. Yung mga reply tuloy sa kanya, wag ka kasi magsa-search ng bold sa Facebook. Puro kabastusan yung puro adult content yung kino-consume niya. Kaya yun din yung binibigay sa kanyang advertisements. Kaya gusto ko kay Jace Tusen sa YouTube channel eh. Hi. Gusto ko yung niya, ads niya, hindi yung sa tungkol sa search mo. Ang sa ads niya lumalabas lagi tungkol sa tech. Kasi nga tech channel siya. Okay. Kasi pwede mo yatang iset yun eh. Hindi. Sabi ko hindi. Bahala ang YouTube magbigay. Kung ikaw mismo, kung ikaw yung may-ari ng channel, kaya mo i-set yun. Oo. Pero kung ikaw mismo yung consumer, hindi. Oo, kung ang gusto mo lang na mag-advertise sa show mo or sa channel mo is mga tech. Kanya, tech, cars, nga. Kasi pwede kang parang mag-tick ng boxes dun eh. Oo, meron nga. Mag-tick ka ng boxes. O kaya tatanungin yun, is the previous ad relevant to you? Oo, parang gano'n. Pero sa consumer naman yun. Ikaw naman yun, sa consumer. Hindi yung creator nung channel or video na yun. Okay. Tsaka palagay ko, binabato rin ng algorithm yung related dun sa video na pinapanood mo. Kuwari ako, mahilig akong manood ng car content. Oo. Sa mga tipong Top Gear YouTube. Hindi lang. Wala na ba? Hindi lang kasi Top Gear hindi siya car channel, comedy talaga siya. Comedy nga. Comedy talaga siya tungkol sa tatlong tito na gumagawa ng kung ano-anong kalokohan, 'di ba? Pero yung ibang pinapanood kong car channel, mga tungkol talaga sa repairs. Seryoso talaga. Oo. Kasi kahit pa paano gusto kong magkaroon ng retention ng memory ng kung paano ayos ng actual damages, just in case lang naman nawala yung AirPods ko. Tapos ako lang yung nandun, tapos na-stranded ako sa gitna ng kung saan kailangan ko i-repair yung kotse, parang ganun. So nakakita ako ng mga ads na tungkol din sa kotse. Tapos nakakita ako ng ads na tungkol sa sugal. Pero nakakita rin ako ng bastos ng content. Siguro alam nila bastos na ads. Di ba? Anong bastos na ads? Alam mo nilang adult ka eh. Na lalaki in particular. Wala akong na-encounter na ganung ads. Siguro hindi ko nililinis yung search history ko masyado. Kaya wala talaga. Sa YouTube? Wala ako sa YouTube. Nagtataka ako. Ano kaya nga May part ng YouTube na ganun. Kaso nga lang. Ko lang, parang pinaka-sexy na wala, parang ads lang ng tungkol saan ba sa parang bikinis, ganun, lotions, ganun, yun lang. Pero wala mismong basically girl product. Wala mismong R-rated. Oo. Walang ganun. Walang R-rated. Ito pa, isa pa. Or PG-13. Ako, I don't look for parang yung adult content sa Facebook. Kasi talaga kapag nag-search ka ng adult content sa Facebook, sunod-sunod na yun, di ba? Very careful ako. Tito Check uses VPN and safe mode. Tapos walang record sa ba't kami browser history. Yun nga nagtataka ako. Ba't kami wala pa kami VPN? Oo nga Wala rin VPN. Ako may VPN ako tapos hindi pa ako gumagamit ng basta-bastang browser. Nag-download pa ako ng specific na browser para do sa adult activities. Pero nakikita ko sa Facebook ko, ino-offeran ako sa Shopee ng mga adult stuff. May mga adult stuff pa rin sa Shopee. Hindi, siguro kasi hindi ako gumagamit ng Shopee. Diba? Kahit sa Lazada, actually, may mga adult stuff sa Lazada. Okay. Interesting. Meron talaga. Wow. Okay, sige. I mean, mga photobook. Mga photobook. Yo, damn. Pero inappropriate kasi gumagamit yung pamangkin ko ng PC mo, ng cellphone ko or ng laptop ko para manood ng 'di ba, yung mga educational na pambata. YouTube Kids YouTube Kids, ganun. 'Di ba? So mahirap kapag pag yung masyadong alam ka na ng algorithm na ito adult single male yan. You read porn. You watch porn. 'Di ba? Okay.
Yun nga eh. Eto naman mga pumpkins, be safe na lang din through your browsing, ganon. Use VPN, use a different browser than the usual browser. Mag-install kayo ng mga ad blocks. Diba? Kasi if the parang AI program catches your identity, lugi ka na yan. Diba? Magiging target ka na for some shady ads or pwede ka pang makuha na ng information, 'di ba? Makuha yung information ba? Magkakaroon pa ng identity theft, ganun. 'Di ba? Yun din yung hirap ng sa technology ngayon na it's so getting out of hand na hindi rin siguro natin alam kung paano natin pipigilan or i-regulate. Kasi ang alam ko, if you could see yung parang CEO ng ChatGPT. Okay, magaling din ng AI nun, ano? May hawak siyang nuclear football, pare. Parang katulad dung sa president ng United States. May nuclear football di ba? Ang president of the United States. Siya rin, meron din siyang nuclear football, pare. Para sa ChatGPT niya. Whatever it's for, hindi natin alam kung ano yung epekto nun kapag yung laptop bag niya, binuksan niya, tapos may in-enter siyang kung ano doon. Diba? Hindi natin alam kung anong, if it's for his security or for the security of his company. Diba? Pero kapag kunwari, may nangyari sa kanya, anong gagawin niya doon sa laptop na yun? Ipang-hack ba niya yun para ma-hack yung mga nuclear stuff natin? Diba? Hindi nyo it's AI is getting totally out of hand. Hindi makahabol. Parang yung e-bike. Diba? Hindi makahabol yung legislation, diba? Tama. Kasi nakarating na dito, lumobo na, dumami na yung gumagamit ng e-bike, pero wala pa rin tayong batas for that. Lumobo na rin yung gumagamit ng AI, diba? Ang dami nang gumagamit ng AI ngayon. Speaking of AI, 'di ba, yung ginamit ko na thumbnail para do sa natin. Doon sa driving natin. Ang pogi ni Tito Rapi doon. Siya yung siya yung redhead. Naka-red, Ay, redhead ba siya? Siya yung naka-red. Si Tito Rapi, basta naka-red Tito Rapi yun. AI rendered yun? Yun yung version natin as AI? Na anime? So in-input ko yung 3 picture natin. Okay. Tapos yung mga prompts ginamit ko is make this parang younger, more attractive Filipino. Okay. Younger, more attractive Filipino anime boys. Okay. So, patay orange buhok ko. Ha? Kasi pula yung damit mo, siguro nadamay na lang, naging orange yung bobo ng AI na yun. O kaya yung noo mo yung nabasang kulay. Sana ko yun sasakop sa atin, I'm not worried. Hindi, pero naging red hair si Tito Rapi dun eh. Naging medyo Goku style nga eh. Spiky na ewan eh. Okay na nga yun eh. Tayo na at least naging tayo, naging poging binata tayo. According to AI. According to AI. Pero ang pangit nung ibang art, sabi ko sa'yo, natatawa ako. So, crinap ko na lang yung mga magagandang pieces. Nilagyan ko naman ng disclaimer, this is AI generated na images. Thumbnail eh. Thumbnail. Yun. So, satisfied ka na ba doon sa natin? Okay, ako naman, paalala ko lang sa kanila, maraming informasyon dyan, maraming information na mababasa kayo, kagaya itong mga conspiracy theory na to. Hindi nyo sila kailangan agad paniwalaan at panaligan. Hindi sa kanila nakabase ang buhay nyo, mga pumpkins, titos and titas. Enjoy nyo lang siya, consume nyo lang siya, and enjoy nyo, hayaan nyo lang maglaro yung isip nyo. Remember, an open mind is a learning mind. Naman po sa akin. What if lang. Tito Rapi, ikaw may add ka? Wala. Okay. Sige. At hanggang sa muli, paalam!